Hey guys, I'm happy that you are here. My name is Betchoy and for today's episode, magkakaroon tayo ng propagation natin mga Scindapsus. Dito guys, isi-share ko po sa inyo, we actually have here a makeshift na parang living wall for our Scindapsus. So a little bit of backstory lang muna. We have some varieties here na ating Scindapsus. May mga Jade Satin Aurea, yung ating Mayari, meron tayong mga Bakunawa, and some Hederaceous or yung ating heartleaf na mga variegated. Sort of living wall dito, it started out as this is a decorative fountain guys, so meron lumalabas dito na tubig before, but apparently kasi nasa outdoor yung kanyang setup at yung kanyang wiring ay nagkaroon ng problema kasi madalas itong pinaglalaroan ng mga aso. So I just decided na wag na lang siyang i-push na pagka-fountain. Ang ginawa ko, pinanindigan ko na lang yung kanyang pagka-living wall kasi before it's just like this yung mga propagations natin ng mga Scindapsus, nilagay ko lang sa mga base na portions and then eventually nag-start silang mag-crawl. Dito ipapakita natin, yan, yung ating Mayari, nag-crawl sila dito and then eventually dumami yung mga dahon and then dito sa may itaas na portion meron siyang parang platform. I just added here moss and also sa ating base na portion meron din tayong nilagay na moss para mapagkunan ng nutrients at mapagkapitan ng ating mga ugat. Yung reason talaga kung bakit natin ginawa na ganito ng style, kasi yung ating mga Scindapsus, they really love to crawl. The moment na parang wala sila mapagkapitan, naghahang lang sila pag walang pole, walang wall na pwede nila mapagkapitan. Most often, nagiging runner yan or nagiging leggy, so much leggy siya to the point na parang ang pangit na niyang tignan. So dito, kaya yung ating walling dito ng ating decorative fountain ay nag-serve as, dito na siya kakapit at magte-trail at magko-crawl habang lumalaki at makikita naman natin dito guys kung gaano nakaganda yung outcome ng ating Mayari. So dito meron tayong mga lumabas na mga half moon na mga variegations. May iba nga dito na almost full moon, but then you can see, by the way, this one guys, this is an outdoor setup, so umulan man o umaraw, andito lang sila, steady lang sila dito, and we can see the beautiful growth ng ating mga Scindapsus. As I mentioned earlier, naka-outdoor setup ito, but then just like any other part sa ating garden, we are still under our net, yung ating Thailand net, and that's shaded at around mga 75%. So, a little bit of background ulit sa ating mga Scindapsus na nandito. Ang ating Mayari is a Philippine cultivar. Ito yung ating Scindapsus pictus albo, which came out or na-confirm yung kanyang ID some 3 years or 2 years, 2+ years ago. Now, we will start with our propagation ng ating Scindapsus Mayari. Yung pinaka-plan ko lang dito kasi hindi ko siya actually kakalbuhin. Ito, i-share ko lang sa inyo. Itong part na ito, na-cut ko na ito some few months ago. So, from there, kita naman natin yung development at growth niya. So, yung plano ko dito, hindi ko po siya kakalbuhin. Magka-cut lang tayo ng mga around 3 leaves ng mga cuttings. And then ito pala guys, i-share ko lang po sa inyo. Before we start with our propagation, dapat i-prepare muna natin yung ating mga pruning shears or depende sa inyo kung ano yung gamit nyo, gunting. You just need to sanitize it. This one, I've already cleaned this one with alcohol. So pwede na tayong mag-proceed sa ating propagation. So for this cutting, ito lang yung gagawin ko. I'll leave it here. Dito siguro sa ating may 4 na dahon kasi itong part na ito nag-leaf loss siya. So dito possibly na mag-start mag-grow ulit yung ating Mayari. So usually wala naman talagang hard rule, pwede lang half portion yung ikakat mo dyan. And then makikita natin guys parang napaka-cute tignan ng mga ugat ng ating Mayari. Parang kakausbong lang ng mga ugat natin. But then what's good with Mayari guys, kahit na ganyan lang siya ka-cute, but once na mapa-activate natin ito, later on, which I'll be showing to you the technique also, trust me, magso-survive itong ating Scindapsus Mayari na propagation. So this is our first na cutting and napakaganda ng kanyang variegations yan. Half moon. This one also almost half moon. And then yan. Inspect muna natin dito. Feeling ko parang medyo, ayun,
Yan. Ensure lang natin na hindi natin damage yung ating mga plants. So ito guys, kung makikita nyo po, parang may nagkaroon tayo ng parang runner dito kasi sa part na ito, hindi na siya nakakapit or nakatrail doon sa may walling natin. But then eventually, kasi sobrang haba na niya, bumalik na naman siya sa ilalim. Dito hindi lang natin na ipakita. So from there, nakakuha na ulit siya ng nutrients. So bumalik ulit yung mga dahon natin. Pero tignan nyo naman guys. Yan. Mga half moon. Ito yung isang ito. So again, yan yung reason kung bakit natin kailangan talagang ilagyan ng moss na pole or walling or any other pwedeng mapag-trailan yung ating mga Scindapsus kasi very prone to runners. The good thing lang with this one kasi naibalik lang niya yung kanyang ganda. So proceed tayo sa ating next na cutting. Let's see here yung may kasamang ano. Ito pala, ipapakita ko sa inyo guys, ito yung portion or node niya na nakakapit doon sa ating moss. So kita nyo po kung gaano kaganda yung kanyang development ng kanyang ugat doon sa part na merong moss. So proceed tayo sa ating pang-apat na cuttings. Yun, just pull it out. Yun, ang ganda ng kanyang ugat. Yan, ating pang-apat na cutting. Yan, meron natin yung 4 cuttings and then we'll see. So check another one here. Yan, this one's very beautiful. Kakat natin ulit ito sa portion na ito. Yan. Panglima natin na mayari cuttings. Ito meron pa akong isang nakita dito na pwedeng gawing new baby natin. Si mayari another half moon. Sobrang ganda talaga ng genes ng mayari dito guys. In fact, yung ating mayari dito, they just came from one mother ko last year. So from there, napakarami na nating nagawang cuttings sa ating mayari at naparami na rin natin sila na sobrang dami talaga dito. Another one, meron pa tayong pang-pitong pwedeng gawing mother dito. Cut ko lang siya. And then, actually kapit na siya dito sa ating wall. Yan. Sobrang ganda ng full bar. And then may mga half moon naman. Ito talagang napakagandang specimen nating mayari. Jump naman sa ating next variety. This is our Scindapsus Jade Satin Aurea. So, meron ako dito na parang nagtitrail na siya guys. And then there are some portions here na parang nagkaroon siya ng mga runners. Pero yung mother nito, let me just trace. Ito siya. Galing siya dito sa... So, sobrang nagka-curve na siya. And maybe you can see here, i-share lang natin. Dati guys, si Jade Satin Aurea nung lumabas ito sa plant market, sobrang expensive nito, napakamahal. There came a point na nag-abot siya ng mga one leaf, nasa mga 20,000 yung kanyang price. But then ngayon, medyo affordable. Hindi medyo affordable na talaga siya at a price of around 300 pesos. 350 yung isang dahon natin. Again, may mga portions na nagkaroon siya ng mga runners. Pero tignan, kita nyo naman guys yung ating mga ugat. Dito medyo cute pa siya. Pero again, magsusurvive lang din ito later on. So ito na yung ating na-harvest na ating mga Scindapsus. So we had 7 cuttings na ating Scindapsus mayari and isang semi-trailing na Jade Satin Aurea. So from here, we will be proceeding sa ating next na procedure which is yung ating pag-repot na and pagbigay ng medium para sa ating mga cuttings. So ito na yung ating next procedure guys. Magpe-prepare na tayo ng ating moss. So this is Sphagnum moss which is readily available naman sa mga online shops, Lazada, Shopee, and even sa Facebook Marketplace. Maraming nagbebenta nito. Babasahin lang natin ito. Hindi naman talaga needed na i-soak sa water. Just dampen lang. Medyo may moisture lang siya. And then, isang ma-recommend ko pala guys if you're gonna look for our moss, very advisable talaga na gamitin yung medyo whitish na yung kanyang color as opposed to the ones na parang yung mossy green talaga yung kanyang color. Kasi yung medyo green kasi parang alive na alive yung ating algae na andoron. So parang medyo medyo slimy yung kanyang textures compared to this one na parang lang siya, parang cloth lang or cotton lang yung kanyang feel ng kanyang texture. After natin ma-prepare yung ating Sphagnum moss, ay magre-repot na tayo sa ating mga Scindapsus na mga cutting. So dito guys, I'm planning to do is just retain mga around 3
leaves na mga top cut, and then the rest gagawin na lang natin mga one leaf na mga propagation. So for this one, ika-cut ko ito ulit sa portion na ito kasi meron din talaga mga naghahanap ng mga mayari ng mga sort of semi-trailing na, and then I'll be leaving ito, merong isang node pero ika-cut ko pa din ito. Tagwa one leaf yung gagawin natin sa iba. So we'll be doing the same lang for all the other cuttings. Ika-cut muna natin ng mga tigti 3 leaves. And then we'll retain na mga tag 1 leaf also. Yan sila. 3 leaves na siya. So we'll just leave it as is. Let's inspect the other ones. Ito din, 3 leaves na siya. Ito, meron siya mga runners. So I'll just leave it as is na lang na ganito. And si Scindapsus Jade Satin Oriana naman, let's do something here. Magkaroon tayo dito ng mga node na mga cuttings lang na walang mga dahon. And then take note lang natin kasi baka okay lang yan kahit na magbaliktad kasi hihigalan natin yung mga nodes later on. Ito din. And ito, let's leave a 3 leaves then na top cut. And we'll have 2 leaves, dalawang cuttings na tigwa 1 leaf naman aside from the nodes that we have done earlier. So, segregate muna natin lahat ng ating mayari kasi baka magkamali tayo at hindi natin ma-identify later on. Ito pala, meron pala siyang isang dito na nag-start na siyang mag-shoot kasi na-cut na ito dati. So, ito nag-start na siya dito sa portion. Cut na lang natin siya ulit. One and another node cutting dito. Yan na lang. Mag-experiment na lang tayo. Let me just emphasize guys the use of our clear plastic cups. Maybe you're thinking baka plastic cup lang talaga ito. But meron po ito mga butas or mga holes po for water drainage. So for this one, I'm using a puncher hole. Tama ba tawag doon? Basta yung puncher na ginamit ko dito guys, para magkaroon siya ng mga butas. So, pwede namang gamitin lang natin ng gunting kasi madali lang namang i-cut yung mga plastic cups. Very important talaga guys yung ating drainage kasi when the time comes na kailangan na natin diligan yung ating mga propagations ay lalabas yung excess water doon sa ating mga pots. So, dito ilalagay na po natin. Again, very important po na wag natin masyadong isiksik yung paglagay ng mga moss. Dapat medyo pa rin siya, may space para makapag-circulate yung hangin doon sa ilalim kasi pag sobrang siksik niya guys, number one problem natin dyan ay hindi din makakahinga yung mga ugat natin, and at the same time parang maiipit sila doon sa loob ng ating plastic pot. So medyo relax lang na paglagay natin. This is our first na cutting and we'll be doing the same thing with our other cuttings. Again, mga plastic cups, recycled na ito. You can use other, if I'm not mistaken guys, nakagawa na tayo dati ng short video din na mga recycled na mga plastic cups from mga milk teas or coffee shops. Pwede din yun yung gamitin natin. Ito, napakaganda na kanyang ugat. So ito, I'm sure na hindi na ito mahihirapan later on. So for this one, yan lang yung gagawin natin for the rest of our cuttings na mga top cut at saka yung mga one leaf natin na mga propagations. So ito na yung ating mga finished product guys after natin ma-repot ito sa ating sphagnum moss na medium. So dito ilalagay lang natin sa ating propagation area and then maglalagay lang tayo ng konting water dito na hindi naman talaga yung parang masusok sila. Pero medyo tumaas yung humidity dito sa ating propagation. In this area, most of our propagations talaga guys ay nilalagay natin dito sa indoor setup under grow lights at saka hindi din sila natatamaan ng sikat ng araw. So, very important talaga. It's not just applicable sa ating mga Scindapsus and even sa outdoor natin ng mga propagations. Ginagawa ko talaga, hindi ko sila nilalagay sa outdoor setup kasi prone talaga sila malusaw or ma-damage, masira. So, magiging useless yung ating propagations. Ito again, under grow light siya. Using moss natin, indoor setup, hindi siya nababasa ng ulan at saka lalagyan lang natin ito ng tubig, konting tubig lang dito for humidity kasi that's very good for ating mga cuttings, and then later on, after a week, we can already see a movement dito sa ating mga cuttings. So that would be it guys, and I hope na meron kayong natutunan sa ating episode today. So once again, this is Betchoy, your plantito from Mindanao. Happy planting!